Hello! Para sa mga Year of the Rabbit, animal zodiac sign na rabbit, pinanganak. Ayan, ito na ang inyong reading. Bagong taon 2026, andito tayo, celebrate natin ang Year of the Horse. Kuha tayo ng ilang guidance para sa inyo. Energy check tayo para sa mga rabbit sign. Animal zodiac sign na rabbit. Kuha tayo ng ilang guidance advice gamit ang tarot. Card readings, energy check tayo guys para sa mga taong rabbits pinanganak. Para sa inyo ngayong taon, anong aasahan nyo guys? Pag-uusapan natin ang ilang sektor, trabaho, buhay, career, relationship, at pagdating sa inyong mga health. Year of the Rabbit, para sa mga taong maring makapakinig nito. 2026, ano nga asahan nyo? Anong parating sa inyo? Guidance, advice, message po para sa kanila. Year of the Rabbit. Guidance, advice, message para sa mga taong ito. 2026, Year of the Rabbit. Okay. Sandali. Advice. 5. Pag may isang 5 pa dito, tatlong 5 na, tuna na to. Patunan na. Chari, sandali. Mr. Kini, nandyan ka. Tayo po ay live na live. Nakita ko na naman si The Death Card. Sandali. Isa-isahin natin, ha? Okay, sige. Death Card, hindi kailangan kitakutan, laliman, guys. Isang indikasyon lang yan na patuloy kayong dumadaan sa ilang changes, transitions, transformation. Yes, something will end to make room for new beginnings. Something new sa buhay nyo, relasyon man, trabaho. Tayo po ay general reading. Isa-isahin natin. 5 of Wands to 5 of Swords. 2 of Wands. Okay. Buhay career muna tayo, unahin natin since nasimulan na natin na ganito yung setup. Setup, kasi pang-4 na sign na kayo. Nasimulan natin pag-usapan buhay karera, hugutin natin yung ilang messages dito. Oo. Ano yan, Moonchild? I will be honest, yes, nandito yung energy nyo, guys. The energy is giving. Or be confident. Pangatin yung enerhiya sa inyo na magagampanan nyo ano man ang pwedeng ihain sa inyo ng inyong mga boss, the emperor, ng universe, life in general. May ilang laban ako nakikita. Meron ba kayo pinaglalaban sa trabaho? Or merong tension, conflict, alam ko, diretso. Lagi yung tatandaan, inunahan na tayo ni The Death Card. Everything is temporary, guys. Malalagpasan yan. Lilipas yan, ha? Huwag kayong papa-apekto doon. Be confident. Meron kayong power in you na maaaring hindi nyo pa ma-realize yan, makakayanan to. Huwag kayong papa-apekto. Ito ay maaaring isa sa mga pwede nyong makatrabaho ngayong taon or someone, kahit sa simpleng tensyon sa pakiramdam na may pressure, overwhelming, yung pwedeng ipagawa sa inyo or ihain sa inyo ng taas or nakatataas. I see demands. Higit kayo magiging demanding. May ilang demanding sa paligid. Na teka lang ha, isa-isa lang, parang sandali. Dito maaring matest yung paraan kung ano yung unahin nyo. Or 2 and 2, minsan naninimbang na kayo kung paano nyo pangahawakan ng ilang situation. Alam ko diretso agad yung messages. Pero ito ay something, the devil card is also here guys, career-wise tayo, sign of Capricorn. Capricorn is in the 10th house of career. Pero, sabi ko nga, matas man ang ilang sitwasyon, nandito naman ang pag-unawa eh. Pag-unawa ninyo mismo. Ako na naman ba yan, Moonchild? Yes, more patience guys. Patience, and patience. At yung pasensya na yan, yan ang magdadala sa inyo guys. Yes. Saan? Ang layo.
why I feel for some of you, may ilang changes talaga. It can be a change of possession, changes sa work, workplace, may pag-andar, paglipat. So stay flexible guys. Be flexible, adaptable ng higit ngayong taon. Rabbit sign. Dalawa lang to ha. It's either pangahawakan nyo tong situation na ito, manlalaban pa rin kayo sa trabaho, bibigyan nyo ng focus, ano man ang mangyari, may ilang laban man sa trabaho na hindi madali. Sabi ko nga, higit kayong pagtitibayin, the Five of Swords nag-reverse na guys, isang indikasyon na may solusyon, resolusyon, tapangan nyo lang ang inyong kalooban. Or, yung isa nga, kasi tools dito guys, parang may decisions eh. Merong decisions. Maaaring yung ilan ay mag-release na to, umalis sa work. Alam ko, tayo po ay general reading, may mga changes, lalo pa kung ang sitwasyon ay medyo struggle na sa inyo. Of course, sa part na ito guys, kayo higit na makapagpapasya ha. Medyo sa una naninimbang pa. Kung magiging bukas kayo sa ideya ng pagbabago, sasabayan nyo to, lalo kung nagpapahirap sa inyong sitwasyon, if ever mapunta tayo sa punto na yon ha. Para sa ilan, tayo po ay general reading. Dalawa lang yan ha. It's either ilalaban nyo, bibigyan nyo ng proteksyon ng inyong posisyon, or totally parang sandali. May ilang negativity, may ilang demonyo. Hindi kami nagsasabay ng energy. Then maybe this is a sign to let go. Baka hindi kayo naiwanan dyan ng something ganda, lakas. Baka nai-stuck lang kayo. Baka wala dyan. If ever hindi nyo nakikita yung kaginhawahan, yung comfort, hindi na kayo komportable, pag nilay-nilayan ha, ang itatakbo ng karera ngayong taon. Merong opportunities abroad for some of you, meron ba? Or itong trabaho nyo, if ever ay konektado sa ibang bansa, malawak ang pwede nyong ma-reach na network this year. Kung pahintulutan nyo to guys, or kung nasa ibang bansa na kayo mismo, why not? Ayan, baka higit kayo mabigyan din ng, I feel may ilang opportunities. Yes, something will end. For some, maaaring sa mas practical, mag-i-endo na. Matatapos na yung kontrata. At dito, meron mga bago. Hindi kayo mawawalan. Magtiwala lang kayo again sa inyong mga kakayanan. Yes. Oo. Lamay lang. So, alam ko diretso, may ilang test challenges ako nakikita when it comes to work. At ito ay something na higit lamang po kayong iniiwanan ng tatag. Actually. Huwag lang din magpadalos-dalos ha. So, reversal tayo. Pwede itong higit na mag-apply sa'yo or sa ilang katrabaho. Kung kailangan yung pagnilayan muna talaga yung bawat aksyon, desisyon nyo, gawin yun. Kasi meron akong parang may pagka-reckless, impulsive yung energy, pasugod, hindi masyadong nag-iisip ng mas merong clarity. Okay. Sabi ko nga, ikaw na to, ako na naman ba yan? Magpapasensya. Hanggat kaya, pasensya. Haba ng inyong mga PC, kasi maaaring mataas yung mga patience niyo talaga. Kayo na tong maging bigger person sa situation. Kasi sa totoo lang, kapag higit yung napangibabawan yan, nung pagpipigil, pagtitimpi, may kapalit yan na ginhawa guys. Aayon sa inyo. Huwag kayong magpapatalo. Totoo yan. Kapag masyado tayong nadadala sa emosyon, talo tayo dyan. So hanggat kaya, syempre this is something kung talagang kailangan pangatin ng boses, nang nasa balance, gawin yun. Alam ko may hugot. Pero lawakan ng inyong pag-unawa. Higit kayong umaariba dito. Umaariba, umaangat. The Queen of Wands, yung energy, the Emperor, yung pagiging boss-like, leader-like. Kasi baka yung tension na to nagiging competitive, yung ilang katrabaho, or pwede nyo makilala sa negosyo if ever, or talagang ito yung kayo mismo. Gusto nyo merong ma-achieve na hindi masama, na maganda, asan yung energy, pero take it easy ha, the devil is here, may pagkasobra akong nakikita. Take it easy. Kalma. No pressure. Plano kung kailangan. Yung bawat hakbang na inyong gagawin, pagplanuhan na rin.
kung kinakailangan. Huwag magmamadali. Yung mga madaling nasimulan, madaling action, madali rin niyang matatapos, guys. The Death card is here. Kung gusto niyo ng mas merong tatag, yung stable na sitwasyon or possession, pagkatiwalaan niyo rin yung ilang progress na hindi mabilis. Okay? Yun yung nakikita ko. Medyo alam ko may hugot, hindi nyo kailangan laliman. Stay balanced. As long as alam nyo na ginagawa nyo yung best nyo sa trabaho, wala kayong dapat ikabahala. Focus. Eyes on the prize at may pagkasapat akong nakikita. Sapat. Yung contentment, satisfaction na sa puso nyo, deep inside, okay na to. Oo. Kumbaga, nang walang pagkakulang, pagkasobra. Relationship-wise, alam ko may hugot yung career, move forward tayo. Tayo po ay general reading. For singles muna, had the Death card. Why not? Two of Wands. Maring konektado ba to sa ibang bansa? Well, regardless na. Kung nasa isang relasyon or married, maring merong ilang distance akong nakikita. Pero sige, single, you may meet someone na pwedeng on a soul level yung energy, the Death card kasi umangat eh. Parang pwede itong makapagbabago sa inyong buhay. Or mabago yung, kumbaga life-changing yung energy na pwede niyang maipasok. Maipasok? Hindi. Kumbaga matutunan nyo sa bawat isa. This someone could be the one. Masasabi nyo na, this is it, pansit. Iba yung energy niya. The energy is giving. May pa nga parang vision na to, yung pwede nyo maramdaman sa connection na nakaka-tense, nakaka-excite. Parang gusto nyo magmadali. So, ganun din kung dito kayo papasok yun, na huwag nyo madaliin ang mga situation. Be mindful pa rin sa bawat behaviors na pwedeng umangat. Kasi lahat ng sobra, alam naman natin, sa pag-ibig, baka maging besyo, hindi na rin okay. So, kakalmahan, ha? Sabi ko nga, lahat ng minamadali, madali rin niyang nag-i-end. So, take it easy, pagkatiwalaan ng process. Single kung magiging bukas kayo. Meron po akong nakikita, maaring ito ay konektado sa ibang bansa or kahit over the net yung connection. Why not? Kahit sa simpleng lang yan, pagsisimula sa una yung ideya ng connection. Or kung magsimula kayo as friends lang muna, getting to know muna yung bawat isa, huwag niyong mamadaliin. For couples in a relationships, I will be honest, 5-5, ito yun, sa love. Na yung conflict, both parties, maaring maka-experience kayo ng conflict, ng tension. Ayan. Dalawa lang to. It's either, ganun din kung napakinggan nyo yung career, it's either, bibigyan nyo pa ng proteksyon ang relasyon, kahit na minsan ang hirap ipaglaban, or totally, bibigyan nyo ng kalayaan ang bawat isa. Yes. Pero maaring ito, ulitin ko, this is something may solusyon, resolution, maaring matest po ang inyong pagsasama. Huwag kayong mag-focus doon sa ilang unnecessary, unwanted na energy at tension. Focus kayo sa isa't isa. As long as nandyan yung mga puso nyo, yung enerhiya, yung confident, happy, bakit ganun? Kasi nakukuha ko, masyado kayo nagpapagambala sa mga problema or stress na pwede nyo namang pagtulungan together. Pwede nyo itong i-work out. I-avoid yung ilang misunderstandings, especially kung LDR kayo. Miscommunications, pero very normal yan sa anumang sitwasyon. Meron lang ilang distractions din po. Or halimbawa, sa career, baka dito mag-apply, especially for married couples na nga attached, na may problema na kayo sa career, tapos dito pa, parang hindi pa kayo magsasabay ng iyong kapareha. So, parang lalong magbibigay diyan yung tension. So, ayaw natin yun. Patience. Love is patience. Patience na hindi madali. Pero, maaaring matas lang po ang ilang pagkakataon na ito para sa inyo.
Walang ihahain sa inyo guys na hindi nyo kakayanin. Okay? Sabay kayo sa flow ng life. May mga pagbabago man. Oo. Masasabayan. Magagampanan nyo pa rin. Patuloy na paniniwala. The Two of Wands. Looking forward pa rin yung energy. Malayo pa rin ang inyong nakikita, na-vision nyo na kayo sa relasyon man or pagdating sa inyong mga posisyon. Panghawakan nyo yan. Hold your vision. Yung mga pangarap nyo pa na gusto nyo ma-achieve. Health-wise, hindi po isang medical advisor si Moonchild. The Devil card is here. Compromise, guys. 2 and 2. Connect, communicate. Kung meron kayong kailangan itanong na syempre, kanina itatanong sa mga professional kaysa hindi po isang medical professional si Moonchild, magtanong someone nakatataas, someone expert, professional, health advisor, gawin yun. Huwag na kayo magdalawang isip pa. Listen to your body, guys. If ever talaga, for some of you, general message tayo na talagang merong imbalances. Unhealthy, the devil, guys. May dalawa lang to. It's either merong kulang or nasasobrahan. I will be honest, merong ilang health issues akong nakikita na this is something, ganun din. Malalagpasan. Maintain nyo lang yung connection. Huwag yung sarilinin. Maging bukas kayo. May ilang support ako nakikita. Ito'y laban na hindi lang ikaw ang dapat hindi mo lang to sinasarili. Okay? Yes. Lalo pa kung mag-reflect yung ilang stress, yung ilang minsan distraction sa buhay, huwag kayo papa-apekto doon. Maintain nyo yung connection sa, alam nyo makatutulong din sa inyo. Oo, masyadong seryoso yung ilang baraha, guys. Kalma. Tulungan ng sarili na huwag magpapadistract sa ilang demonyo na ito. Ilang negativity, negative energy. Health-wise, of course, ayaw natin yan. Yung ilang sobra. Baka nakukulangan na kayo sa tulog or nasosobrahan sa ganito, ganyan. So, balance. Na hindi madalas kasi hindi naman tayo perfect. Pero, may ilang changes, sabay kayo dyan. Changes, or ito na yung sign. Change lifestyle na ba ito? Healthy, para sa mas ikay-healthy, ikay-improve, 2.0 version ng mga rabbit sign ngayong taon. May ilang challenges man, aking uulitin. Yung mga challenges na yan, difficulties ng buhay. Sa totoo lang guys, dyan kayo higit na pinagtitibay. Oo, lalo kayong tumitibay. Yes. Para bang sa mga test na yan, it could be a stepping stone para sa higit nyong ikasasucess. Malawak, may pag-expand ng inyong mga learnings dito or network. Marami kayong pwede pang matutunan, mapuntahan, makilala, or madiscover. Hindi lang sa iba, sa ibang tao, lugar, pero sa inyong sarili. Na kaya ko pala to, kinaya ko, kakayanin ko. Ito yung umaangat na guidance para sa inyo. Alam ko may hugot pa, pinakamahaba na kayo ata ngayong araw na ito. For 2026 horoscope, New Year, para sa inyong mga rabbits. Ito yung guidance. Mensaheng gabay lamang po.